Alam mo ba kaibigan na maraming bansa ngayon ang may hindi magandang relasyon sa China o let's say galit sa kanila. Mula sa mga usaping teritoryo, ekonomiya hanggang sa politika. Lumalala ang tensyon. Alamin natin kung sino-sino ang mga bansang ito at ano ang dahilan ng kanilang hidwaan sa China at kung bakit sila nagtatalo-talo. Pero bago natin ito ipagpatuloy, hinihingi ko muna ang iyong pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat agad. Una, Pilipinas. Anong issue? Tungkol ito sa West Philippine Sea. Pag-okupa ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng Spratly Islands at Scarborough Shoal. May pagtatayo ng mga artificial island na may military presence. Paulit-ulit na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino. Bilang resulta nito, tumitindi ang anti-China sentiment sa Pilipinas at mas lumalawak ang mga may ayaw sa kanila. Vietnam rin at ganon rin ang issue, South China Sea katulad ng Pilipinas. May territorial dispute din sila sa mga isla sa South China Sea. Alam niyo ba na nagkaroon ng sagupaan noong 1974 at 1988 sa dagat? Malakas ang protesta ng Vietnam sa mga aktibidad ng China sa lugar. Pati na rin ang India. Tungkol naman ito sa mga border conflict sa Himalayas. Tumindi ang tensyon noong 2020 nang magkaroon ng sagupaan sa Galwan Valley. Patuloy ang military build-up sa mga border area. May matagal ng territorial dispute sa Aksai, Chin at Arunachal Pradesh. Pati na rin ang Japan. Ang pinagtatalunan, Senkaku Islands o Diaoyu sa China. Disputed island sa East China Sea na parehong inaangkin ng Japan at China. Madalas ang presence ng Chinese vessels sa paligid ng isla. Historical issues din gaya ng World War II war crimes at pagkilala sa Taiwan. At syempre, kasama rin ang pinakamalakas na bansa, walang iba kundi ang United States. Trade war, Taiwan, human rights naman ang kanilang pinagtatalunan. Trade war simula noong panahon ni Trump, military support ng US sa Taiwan, kritika ng US sa human rights, situation sa Xinjiang at Hong Kong. At syempre kasama rin ang Taiwan. Issue naman sa sovereignty. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan kahit na mayroon itong sariling gobyerno. Bilang resulta, patuloy ang military intimidation ng China sa paligid ng Taiwan. Subalit matibay ang ugnayan ng Taiwan sa US at ilang Western countries. Sa panahon ngayon, hindi lang simpleng politika ang pinag-uusapan. May kinalaman rin ito sa seguridad, kalayaan at kabuhayan ng mga mamamayan, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming bansa ang umaalmal laban sa China. Ano sa tingin mo? May pag-asa pa bang maresolba ang mga tensyon na ito? May pag-asa pa bang magkonekta ang kanilang pag-iisip para sa kapakanan ng lahat? Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang international issue na gaya nito.